and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Nagpapatuloy ang Health and Travel at Serbisyo Publiko kasama inyong agaran serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, na naghahatid ng tamang impormasyon at serbisyo dito sa DWDL 1242 kHz. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Time check. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:08 ng umaga, hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Kapag ang isang bata ay nagkasakit, natural lamang na ang pangunahing hangarin ng bawat magulang ay maibalik kaagad ang kanilang sigla at kalusugan. Ngunit hindi natatapos ang paggaling sa oras nang makalabas ang bata sa ospital. Sa maraming pagkakataon, ang pinakamahalagang yukto ng kanyang pagpapagaling ay nagaganap sa loob mismo ng tahanan. Ngunit kung saan ay kailangan ang tamang kaalaman, wastong pag-aalaga, sapat na suporta at gabay mula sa mga healthcare professionals. Kaya naman ngayong araw, ating pag-uusapan ang napakahalagang paksa na home-based care, supporting children beyond the hospital. Aalamin natin kung paano masiguro ang ligtas at epektibong pangangalaga sa mga bata may iniindang karamdamang habang sila ay napapagaling sa bahay. Para mas mapalalim ang ating pag-unawa sa paksang ito, makakasama natin si Dr. Adelina Uirico, Pediatric Palliative Care Specialist mula sa National Children's Hospital. Sa NCH, isinagawa ni Dr. Uirico ang kanyang Pediatric Residency Training at siya rin ay Training Officer ng Pediatric Palliative Fellowship. Magandang araw, Dr. Uirico. Magandang araw, Dr. Hilda. At salamat po at inimbitahan niyo po ulit ang aming team sa Pediatric Palliative Care para sa napaka-importanting topic ngayong araw na to. Yes po, alam po ninyo, kapag kayo po ay napunta po ng National Children's Hospital, ito po ay nasa may E. Rodriguez, katapat mismo ng SNR o katabi ng Jollibee. Yes. Last week, nang pumunta po ako sa NCH, ako po ay nagulat, doktora. Pagpasok pa lang, sabi, wow, ang ganda. Parang hotel. Di ba? Pagliko ko pa sa pasakay ng elevator, ay, maganda pa rin. Sabi ko, akala ko naligaw ako, doktora. So kaya mga bata na kung sila ay napapunta sa National Children's Hospital, mafe-feel nila, ay, ang gandang hospital to. Talagang magiging hindi pa kasi, doktora, kadalasan pagka nakakarinig ng mga magulang, dali mo yung mga anak ninyo sa DOH hospital o sa government hospital. Feeling nila parang masyado silang parang mababa, pero no choice sila na hindi nila pumunta talaga sa mga government hospital. Kasi ang NCH ay isang specialty hospital talaga. Nandun ng mga magagaling na doktor. At isa na ang ating pag-uusapan, di ba, doktora? Yes po. And we are really proud to have this service dito sa National Children's Hospital, itong home-based care na tinatawag po. At syempre, para sa isang magulang, masaya sa kanila, pag sinabi na ng kanyang doktor ng anak niya na pwede na ma-discharge ang kanyang anak. So, doktora, pagkatapos ma-discharge ang isang bata mula sa ospital, bakit mahalaga ang follow-up at home visit? Oo. So,
pagkatapos ma-discharge ang isang bata kasi, doktor, mula sa ospital, hindi siya natatapos sa pag-aalaga sa kanya, no? Bagkus sa totoo lang, doon nagsisimula yung panibagong yugto sa pag-aalaga sa kanya. At ang layunin ng home visit ay siguraduhin na ang bata ay komportable, ligtas, at tuloy-tuloy yung pag-aalaga niya kahit nasa bahay. Ang tawag nga namin dito, continuity of care, no? So tinitingnan namin kung maayos bang naiinom yung mga gamot niya, nakokontrol ba yung sakit niya or mga sintomas niya, may mga bagong concern ba ang pamilya, at kung may kailangan pa silang suporta. So yung pinakamahalaga, dinadala namin yung healthcare, no, mula sa ospital papunta sa bahay ng bata para hindi pa laging kailangan nilang bumiyahe. Yung mga pasyente namin dito galing sa iba't ibang lugar, no, hindi lang dito sa Quezon City, pati sa iba't ibang parte ng Maynila at sa ibang probinsya, no. Hindi pa laging kailangan nilang pumunta sa ospital, no? Pwedeng sa bahay, pwedeng ituloy yung pag-aalaga sa kanila. At syempre, hindi naman ito ginagawa ng isang tao lamang sa amin dito sa ospital, no? Team effort po ito. At pag sinabi po talaga, doktora, na home visit, ito po ba ay dapat nire-request ng magulang? O talaga ang National Children's Hospital, meron po talaga kayong home visit na ginagawa ng palliative care team? So, under ng Pediatric Palliative Care Team dito sa NCH po, lahat ng mga pasyente na naka-refer sa amin, meron kaming programa sa kanila na home care, no? Home-based care, no? So, Pediatric Palliative Care Team, so isang team to, no? Hindi lang po doktor. Hindi lahat, no? So, kumbaga, kunyari, pneumonia o pagtatae, kaya yan ng telemed, kaya yan ng OPD, lalo na kung malapit lang sila. Pero kung may mga malulubha silang sakit or may mga pangmatagalan silang sakit, na tawag nga namin, life-limiting or chronically ill na mga patients, no? Ito yung mga ginibigyan namin ng prioridad para dito sa home-based care na tinatawag. Doktora, need po ba muna ang bata ma-admit muna? And then, pagka na-admit muna, nakita na ninyo na okay na yung bata. So, dito na kayong mag-home care sa kanila. Oho. So, syempre na-admit yung mga pasyente sa amin. Ito yung mga may mga malulubha or yung may mga pangmatagalang gamutan na tinatawag. Ano po? Ina-assess sila ng kanilang mga main service ng mga doctors and then nire-refer sa amin. So, bago sila umuwi sa kanilang mga bahay at bago sila, kumbaga, plano na ng main service na eto, pwede na tong umuwi sa bahay. Pwede na lang doon ituloy ang kanilang alaga. So, naka-refer sa amin, ini-inform kami na doktora, pauwi na tong pasyente na to. So doon pa lang, bago pa lang siya umuwi sa bahay, piniprepare na natin sila. No po, piniprepare na natin yung caregiver, pati yung pasyente at yung bahay kung saan siya uuwi. No? Ayaw naman natin na basta na lang po bigay yung reseta sa kanila at uuwi na sila. So meron yun pong proseso na ginagawa namin ng team namin dito sa ospital pa lang sa paghahanda ng home-based care. Sino-sino ang kasama sa home visit? Maaari nyo ba ikwento ang karaniwan nangyayari kapag bumibisa ang palliative care team sa bahay ng mga pasyente? Yes. So, hindi lang po doktor ang bumibisita. Sa pediatric palliative care, iba't ibang propesyon ang nagtutulungan po. Maaaring kasama ng doktor ang nurse, ang aming social worker. Depende sa pangangailangan. No? Paminsan nga, ang ginagawa po ng social worker namin, so ito natag na for home-based care, no? So ang aming social worker sa palliative care team, no, siya po ay nagko-coordinate sa barangay kung saan uuwi yung pasyente. Para pagpunta namin doon, paminsan kasama namin mismo yung taga-barangay, no? Pasasama sa amin at makikita nila, meron pala kaming inaalagaan dito sa barangay namin na ganito ang kaso. So at least sila din ay nai-inform na at nakikita nila ano kaya yung pwede namin ding ibigay as
LGU, no, dun sa barangay kung saan yung bata. Ano yung pwede naming i-offer na service na meron kami dito para makatulong sa pamilya, no? So, bawat pamilya may kanya-kanya silang sitwasyon eh. At doon din namin nakikita kung gaano kaiba ang pag-aalaga sa bahay kumpara sa loob ng clinic o ospital. Ano naman ang pakakaiba ng regular clinic follow-up at home visit? Oo. So, meron silang pagkakaiba, pareho silang mahalaga. Pero sa clinic, ang pamilya yung pumupunta sa atin, 'di ba, sa ospital. Sa home visit naman, kami ang pumupunta sa kanila. At ang malaking advantage ng home visit ay nakikita namin yung totoong sitwasyon ng pamilya. Halimbawa, paano siya natutulog, saan yung kwarto nila, saan yung palikuran nila, paano yung may sapat ba silang espasyo para sa kanilang pag-aalaga? May tumutulong ba kay nanay kapag umuwi sa bahay sa pag-aalaga sa kanya? So mas naiintindihan namin ang mga hamon nila sa araw-araw. At dahil doon, mas personalized yung aming recommendation sa kanila. At dahil nakikita namin mismo yung sitwasyon, mas nagagawa rin naming turuan yung pamilya sa actual nilang kapaligiran. Ito po ba, may nagtatanong na ngayon, ito po ba ay may bayad daw ba pag nagde-request ng home care? Okay. Sa National Children's Hospital, kapag ang pasyente po ay naka-refer sa pediatric palliative care, ay libre po ang serbisyo na ito ng ospital. At nagpapasalamat po kami sa administrasyon ng NCH po, no, sa suporta na binibigay nila sa programang ito. Kasi libre po namin itong binibigay. Walang bayad po ang doktor, walang bayad po yung mga nurses at social worker po natin. At ito naman ay kusa ninyo ginagawa para sa mga bata na ganun. Kumbaga, syempre, pag sinabi natin palliative care, medyo masasabi natin na malala ang kanilang kondisyon. Oho. So, yes. So, ito ay open sa mga naka-refer sa amin dito sa aming pediatric palliative care sa ospital. Libre, for free. Kung ang mga gamot nga din po, kung kaya po ng ospital i-provide, libre din po. Bago sila umuwi, ang ginagawa namin, ine-ensure namin na pag-uwi nila, yung gamot nila para sa certain time, ay meron sila, no, secured. So, yun po ang service po na binibigay ng ospital. Nabanggit mo kanina na tinuturoan ninyo mga magulang kung paano alagaan ng bata sa bahay at paano ninyo nalalaman kung komportable at ligtas ang bata sa kanyang home environment. Okay, so paano namin nalalaman na komportable o ligtas yung bata sa kanyang tahanan? Tinitingnan namin yung buong sitwasyon. Komportable ba ang bata? Kontrolado ba yung sakit niya? Malinis ba yung paligid, no? May sapat bang ventilation, no? May caregiver ba na laging kasama? Baka mamaya pag-uwi sa bahay iwan, no? So, yun yung mga tinitingnan namin na ine-ensure namin na dapat ang bata pag umuwi, no? Maliban sa pagbibigay lang ng gamot, ligtas siya at may mga caregiver na handang mag-alaga at magpatuloy ng alaga sa bahay. Ang maganda sa home visit, nakikita namin yung mga bagay na hindi lang napapansin sa ospital, no? At minsan kahit maliit yung bahay, no, napakalaki naman yung pagmamahal at support ng pamilya na binibigay dun sa batang may sakit. At habang nakakausap namin yung pamilya, marami rin naman kaming naririnig na mga tanong at pangamba mula sa mga magulang na kailangan naming i-address. So kadalasan, ano po mga tanong o concern na madalas ibinabahagi ng mga magulang at paano naman doktora? Sa panahon ngayon, lalo na yung sa mga 4PH, mga bahay, yung mga condominium, o sabihin natin yung single detached na bahay, nasa 30 square meters lang, tapos 5 o 6 tao na nakatira at meron silang anak na alagain pa. So, paano magiging guide niyo para kasi hindi natin masisisi kung ganun lang kaya ng pamilya. Yes. Pero hindi siya mabibigyan ng isang sariling kwarto kung sa lahat sila nasa Tama isang po. isang kwarto. So, paano yung ginagawa? So,
Unang-una sa lahat, bago sila umuwi, tinatanong namin yung pamilya at yung magulang, kamusta ba sa bahay? Ano po, ilan po kayo doon? No? May espasyo po ba or iisang kwarto lang sila? No? So, syempre gusto namin i-ensure na comfortable yung bata. At tinatanong din namin yung bata, kamusta ka ba dito? Kunyari, nasa bahay, kamusta ba ka ba dito? Mas gusto mo ba dito kaysa sa ospital? And usually, kahit maliit yung bahay, kahit isang kwarto lang, ang sasabihin sa'yo ng bata, masaya ako dito, doktora, kasama ko mga kapatid ko. So, gayon pa man, may mga concerns yung mga magulang, like kunwari, karaniwan nilang tanong, doktora, okay ba to? Tama ba tong ginagawa ko sa anak ko? No? Tama ba tong pagbibigay ng gamot ko sa kanya? So doon namin nakikita at real setting kung paano nila alagaan yung kanilang anak. May mga pasyente kami na medyo may sariling kwarto. Meron din naman kami na sa iisang bahay parang studio type, no? Para studio type andun yung bata, pero meron pa rin silang dinededicate na space para sa kanya, no? May electric fan na nakatutok, basta comfortable yung hinihigaan niya, no? So hindi kailangan na malaki yung bahay para gawin tong home-based care. Kahit studio type, no? Kahit sabi nyo nga 30 by 25 meter square, no? So pwede natin magawa 'yon basta naaalalayan yung pamilya sa mga concerns nila sa pag-aalaga. Paano naman po ang suporta ng palliative care team kapag ang magulang ay nakaramdam na ng pagod o na-overwhelmed na sa pag-aalaga tapos wala siyang reliever? Yeah, totoo 'yan, no? So napakahalaga rin na alagaan ang nag-aalaga, no? So hindi lang natatapos ang palliative care, ang team namin, no, na tinitingnan ang pasyente lamang. Pati yung caregiver tinitingnan namin kamusta na ba sila. Kapag pagod sila, no, mahihirapan din nilang alagaan ang kanilang anak. So din pumapasok din yung kaalaman ng mga nasa paligid nila. I will tell you a story, ma'am, na isa naming pinuntahan sa Antipolo, no? Ano siya, studio type. Siya lang at isang baby at siya si nanay at ang tatay ay construction worker, no? Pero yung kapitbahay niya, no, mabuti na lang ay very very concerned sa kanila. And naintindihan nila na ito ay home care na, tinatransition na sa bahay. Malubha ang sakit nito, ma'am, ha? Pero nabigay namin ang lahat ng suporta sa bahay, hindi lang sa aming health care team sa ospital, pati yung barangay at yung mga kapitbahay. Paminsan sila yung nagluluto para sa nanay, para di na siya magluto, para focus na siya sa pag-aalaga ng anak niya, dinadalhan nila, no? Ano ba naman yung dalawang tao na paglutuan, no? So paminsan ang community, kailangan mo ring immobilize para makatulong sa kanila, lalo na kung iisa lang yung nanay na nag-aalaga tapos may baby pa siya. So nakikita mo doon, ang mga Pilipino, sadyang alam mo yon yung bayanihan. Yung pakikipagkapwa tao, no? So doon namin nakikita, no, na-appreciate din namin at natututo din kaming palliative care team sa bawat pamilya na napupuntahan namin at yung community kung nasan sila. It is very fortunate na yung community niya rin ay very concerned sa kanila at nag-a-act sila on their own little way on how to help the family. So kahit papano nakakapagpahinga yung mami, paminsan yung kanyang mga amiga sa kapitbahay, sila muna ang titingin, idlip muna siya. So, sa bahay ito nagagawa Sa ospital hindi mo ito magawa. Isang bantay lang, isang watcher. Nasa monoblock, walang kama. Ang may kama yung pasyente lang. Imagine niyo, no, na yung advantage ng pag nasa bahay na, meron siyang support system na hindi nabibigay natin sa ospital at nalilimitahan tayo doon. O nga, dapat nga sa panahon ngayon. Pero sa ngayon, sa dami ng kasi mga tinatayong mga bahay, and then syempre, lalo sa condominium, maraming mga kapitbahay for sure. Kaya kailangan dito ay dapat maging friendly. Hindi sa lahat ng panahon, lagi mo sasabi, ay, ayaw ko makipag-usap, ayaw ka, pero solo lang sa pamilya dito. Kasi pag dumating ang panahon, hindi mo talaga kakayanin. And then, doktora, kapag may mga, sabihin natin yung bata, may mga lolo o lola, yan ang mga nag-spoil ng bata.
Sila naiwanan para bantayan ng alagaan yung apo nila habang ang magulang ay hindi talaga magtrabaho. Oo. Kailan po dapat tumawag sa doktor o bumalik para hindi mataranta kumbaga ang lolo o lola. At Yes. isa pa, ang mga lolo at lola ba, kasama din po ba sa pakikipag-usap ninyo na Yes. bawal basta bigyan kung ang mga bawal na pagkain, alam mo naman talagang nag-i-spoil yan. Kung anong gusto ng apo o kahit na hindi hiningi ng apo, yan ang ibinibigay Ibibigay. nila. Mahal na mahal nila ang apo. Siguro titingnan Yes. ko sa punto de vista na ganun ang kanilang expression of love, no? Pero gayon pa man, bago umuwi ang pasyente mula sa ospital, nagfa-family conference kami. So doon sa family conference na yon, tinatanong na namin ang parents, no? Sino ang gusto nyo pang kasama dito sa family conference natin? Usually yung mga lolo-lola, ini-invite din nila. Bakit namin sila kailangan isama doon? Doon na namin din sila ine-educate what to expect, ano yung mga kailangang bantayan pag umuwi ang pasyente sa ospital, sa bahay, lalo na kung sila ay kasama sa pag-aalaga. So tinuturuan namin yung pamilya, hindi lang yung parents, ng mga warning signs at ano yung mga gamot na pwedeng ibigay dito. So kunyari, may pain or hirap huminga o tuloy-tuloy yung pagsuka, yun yung mga to watch out for na kailangan inform kami, no? So meron kaming hotline number na binibigay sa kanila bago umalis. At ito ay very active, no? So anytime 24/7, basta dapat importante yung mga i-message nila syempre, no? Ang ating mga doctors at nurses at ating mga social worker ay nakatuon doon. Kung merong ang sinasabi namin sa kanila, huwag kayong matakot magtanong. Kapag meron kayong nakikitang pagbabago sa inyong inaalagaan, no? Mataas yung lagnat or anything na nakakapagbigay ng concern. Pwede na kayong mag-add ng mga first aid, tuturo na namin sa kanila ano yung mga pwedeng gawin. Pero kung ganun pa man at meron pa din, inform pa rin kami at kami ay pwedeng mag-telemed din sa kanila. At the same time, doon namin din sasabihin sa kanila na, dalhin nyo na po sa ospital. Kailangan na po sa emergency room po yan. So, mas mabuti na nagtatanong sila kaysa yung naghihintay sila. So, dito rin pumapasok yung mahalagang mensahe, no, na ang pag-aangalaga, no, talaga ay hindi natatapos sa paglabas sa ospital. Nagbibigay po ba kayo ng personal cellphone number ninyo in case of emergency nung natataranta na sila? So, ang aming mga nanay at tatay, no, alam nila yan, ang mga naka-refer sa amin sa palliative care team. Meron kaming hotline number. So, ang mga first lines namin, doon yung mga nurses. And mabilis yan. Lagi kami araw-araw may naka-duty sa aming doktor na handang sumagot kapag merong mga tanong. So, binabato ng nurse namin, Doc, nag-message po si Mami ganito. Meron po siyang ganito. Ano po ang pwede natin? Sabi ko, sige, bigay mo yung paracetamol, pero pwede ba tayo munang mag-video call? Tingnan natin. Pero kung ano man, i-schedule natin ng home visit kasi yung home visit namin, ini-schedule namin po yan. No? Sa dami ng pasyente natin dito sa NCH. So kapag hindi man ari yung ganun, kami ay nagvi-video call. So anytime, ang hotline number namin ay available. And it gives security sa mga nanay. And marami rin naman sa kanila, hindi na umaabot sa ospital, sa bahay pa lang, naaagapan na. So nababawasan din, no, yung load ng hospital na at the same time na-empower yung family to care for their child at home. Gaano naman kalayo na pwede ninyong puntahan? Siyempre, tanong naman nila, kasama ba kami sa kung kasama ba yung mga nasa Visayas o dito lang sa Metro Manila lang? So, sa ngayon, napaka-baby pa ng aming home-based care na service, no? So, sa buong Metro Manila, yun ang aming sakop. There are times for special situations, umaabot kami hanggang Montalban or Antipolo, Rizal, pero hindi lagi. So, kung lalo na yung mga Laguna or sa Visayas, what we do, telemed, at the same time, we also endorse them sa mga kapwa naming doktor na malapit dun sa area nila. So, pero at the same time, kahit na ganun, may ganun, kapag comfortable pa rin sila na kami pa rin ang makausap nila, open yung hotline namin. So, ang limit ng aming home visit
ay dito around Metro Manila, Quezon City, Caloocan, we have patients in Caloocan. We have patients in Pasig, Taguig, Pasay. Nakakaabot kami hanggang Alabang, Muntinlupa, no? So may mga yun. Yun yung limit ng aming home visit. For those patients naman na talagang malayo from NCH pero naka-refer sa amin at na-admit sila dito sa NCH, no? We do video calls. And at the same time, yun, nakikipag-ugnayan kami sa malapit na healthcare worker malapit sa kanila. So Para kapag ka outside makontribute. Metro Manila, video call ang ang Yes. pwedeng gawin ng NCH. Pero kung Yes. dito sa Metro Manila at sabihin natin Laguna, yung pasagkaya by car, by land travel, may pagkakataon na pumupunta kayo. Metro Manila, ma'am. Sa Metro Manila. Talaga Metro Manila. Buong Metro Manila po. Mula Valenzuela, Caloocan, Laguna, nagte-telemed po kami. May mga patients kami from Santa Rosa, from Binyang, from Calamba, na ang ginagawa po namin ay telemedicine. As in talaga, minumuestro nila kung kung paano ang mga bagay-bagay. So, ganun din yung mga nurses namin. At napakagaling ng aming mga pediatric palliative care nurse sa pag-advise paano yung mga nursing care sa bahay. So, what if, doktora, kung sabihin ng magulang na susunduin ka namin, meron sabihin natin may barangay sila. Yung barangay chairman nila ay may concern. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. So, kasi ang mga barangay ngayon, yung iba, meron na rin silang PTV, Public Transport Vehicle, o sabihin natin, mayor. Tapos, siyempre, gagamitin yung PTV ambulance nila. Tapos, susunduin kayo. Pagka ganyan, pwede. Hindi pa nangyayari yon, pero kung ganun man po, ipapaalam namin sa aming boss na po ng director kasi nandito rin kami sa hospital and meron kaming schedule ng home visit po talaga. Every Tuesdays and Thursdays. So kung ganun man, ipapaalam yung safety din namin, no, kasi usually gusto namin official, no? Official yung aming pagpunta doon. May basbas ng aming director, may basbas ng aming mga boss. Pag kami lumalabas ng ospital at kung saan kami pumupunta, no? Alam mo, doktora, talagang ang magulang, kapag nagkasakit ang anak nila, hindi na nila naiisip yung gagastusin nila. O kaya naman, talagang mangungutang sila, gagawa ng paraan. At lalo na kung gusto nila na kasi sila ang sinasabi natin mga outside Metro Manila, na gusto talaga nila mapuntahan din yung anak nila na hindi, siguro, siyempre mas gusto ng bata na sa bahay. So pagka may ganung special request, nakakayanin ng magulang ng gastusin yung paghatid sundo sa inyo, may pag-asa. Ang maganda po dyan, ma'am, ay member din po ako ng Hospice Philippines, no? Ang Hospice Philippines, lahat ng mga healthcare professionals na nag-aalaga at nagbibigay ng mga serbisyong palliative care, no? Meron to sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Meron sa Laguna, meron sa Rizal. Actually, yung colleague ko po, paminsan, taga Palawan siya, no, magtatanong siya sa Nueva Ecija, doon sa aming GC ng Hospice Philippines, no. Meron po ba dito na doctor po from Nueva Ecija na pwede pong bisitahin ng aming pasyente, so mag-e-endorse siya doon sa doctor na yon. So yun ang kagandahan po ng palliative care, no. So hindi lang National Children's Hospital, lalo na yung mga malalayo. Meron kaming there was a time nung pandemya, Muntinlupa. Nung time na yon, medyo limitado pa yung service namin. Ang aking kino-ordinate po ay kapwa ko pediatrician na nasa Alabang. At sinasabi ko, Doc, meron akong 2 pasyenteng pauwi dyan. Pwede nyo po bang mapuntahan ng team nyo? So meron ding team doon na pwedeng pumunta para sa kanila. And yung sabi nyo nga, kung may pera and actually meron din po mga private na mga private companies, no, meron nga tulad ng Active Care, Healthway, no, meron silang mga home-based care na mga team din para sa mga pamilya naman na malalayo at able to pay, no, able to pay. Bakit mahalagang maintindihan ng publiko na ang pangangalaga sa bata ay hindi natatapos
sa paglabas ng ospital. Yung akala nila, ay, discharge na anak ko o magaling na anak ko, kaya pina-discharge na. So dahil ang buhay ng bata, no, ay nagpapatuloy sa bahay, no? Doon siya natutulog, doon siya naglalaro, doon siya kasama ng kanyang pamilya. So kung gusto nating mapanatili yung continuity of care niya, no, yung at the same time ma-safeguard yung kalidad ng buhay niya, kailangan naroon din yung suporta natin. So ang healthcare, hindi lang siya nangyayari sa loob ng ospital. Nangyayari rin ito pwede sa tahanan. So at sa aming karanasan, kapag naging matagumpay ang home-based care, napakalaki ng impact nito na naidudulot hindi lang sa bata, pati sa buong pamilya niya. Doktora, sa usapin ng infection o prevention and control, ano ang yung pinakamalaking pagkakamali na madalas gawin sa bahay na maaari magdulot muling pagkaka-ospital ng bata, lalo na sa mga may hinang resistensya? Kasi yan ang madalas ang nangyayari, di ba? Kapag ang magulang hindi malinis o binabaliwala ba nila yung mga gamit ng bata? So doon pumapasok yung importansya ng health education na ang doktor at nurse namin dito sa ospital ay ginagawa bago sila umuwi ng bahay nila. So dito pa lang, ina-assess na namin sila. O mami, paano ang tamang paghugas ng kamay? O kapag galing sa palikuran tayo, no? Kailangan maghugas muna tayo bago pumunta sa pasyente. O kung may mga bibisita na mga, syempre, kunyari, lalo na kung napakatagal na na-admit sa ospital, no? Tapos biglang uuwi. Syempre, hindi mo maano na yung ibang mga relatives magpuntahan, no? Na parang magpiesta, no? So, kung merong, nasabi namin yun sa mga parents, sabihan nyo na yung mga kamag-anak nyo, kung meron man sa kanila na hindi maganda ang pakiramdam, or may ubo o may sipon, kung hindi talaga mapigilan na pumunta sila, mag-mask sila, mag-wear sila ng mask. Sila na yung magkusa na gumawa ng paraan na hindi mahawahan yung pasyente. At the same time, nakikita nila. Kahalagahan din ng kalinisan, no, ng bahay. Kahit maliit yan, walang rason para hindi siya maging malinis. So, yun ang isa sa mga ine-empower natin sa mga nanay at sa mga nag-aalaga ng mga pasyente natin, no, na hindi dahilan ng kahirapan para hindi tayo maging malinis, no? So kailangan may tubig, may sabon. Kung kaya na alcohol, malapit sa bata. Kasi bakit natin 'to ginagawa? Ito ay para rin doon sa ating inaalagaan, para mabawasan yung mga unnecessary na mga sakit na tulad ng infection na pwede naman nating ma-prevent sa pamamagitan ng kalinisan ng kapaligiran, paghuhugas ng kamay, pagmamas kapag merong mga ubos-sipon, kung may mga pupunta sila sa, meron kami, Dok, gusto naming maglamyerda. Dahil nga nakauwi, ang wish ng pasyente ay pumunta sa kunwari sa Lamesa Dam or di kaya sa Quezon City Circle, no? So, sasabihin ko, syempre, gusto natin maging maligaya sila at ayaw rin naman nating limitahan yon. So, ang sasabihin ko, siguro kung pupunta kayo doon sa oras na medyo konti ang tao. Or kung maaari, pwede kayong mag-mask. At lagi-lagi kasama nyo ang alcohol or dapat meron kayong hugasan. No? Yan yung mga akala natin medyo paminsan na isasantabi natin pero napakalaking bagay nun para sa infection control. Paano naman, Doktora, kung paano yung ang hinaharap, ang sitwasyon kung sabihin natin limitado ang kakayahan ng pamilya, kulang sa espasyo, tapos kulang sila sa malinis na tubig o sapat na kagamitan, ito po ba ay makakaapekto sa home-based care ninyo? Meron ba mga alternatibong mekanismo o community support o na maaring gamitin kung sabihin ka lang natin na mahirap itong pamilya? Oo. So pwede ako magbigay ng example, Doc Hilda, no? So, meron kaming pasyente sa Santa Rosa, ang bahay nila nasa Pusali. Sa Pusali. So, ang hirap, di ba? Nagdadialysis. So, syempre, dapat walang infection para tuloy-tuloy yung dialysis niya, no?
lalo na kung ano. So, minomobilize namin yung nasa kapaligid niya na community. Meron kami, ang tinap namin noon, isang nanay din na naging kliyente namin yung anak niya, na namatay na yung anak niya, pero siya, naging advocate din namin sa palliative care. And dahil pareho silang taga Santa Rosa at malapit lang ang barangay nila, siya yung tumutulong. Meron siyang mga ibang donors na nakilala niya dahil do sa flight ng anak niya, no. Yung mga yun yung mga tinap niya para tulungan itong pamilya na to. So, kumbaga at the same time, yung social worker din namin, hinahanapan sila ng lugar kung saan pwede silang, kunyari, magstay in for a while habang naghahanap ng mas maayos na lugar. So, kumbaga, ang kagandahan nito, hindi lang isang tao ang gagawa ng pagtulong. Community siya. So, sabi niyo nga, paano kung yung bahay hindi talaga? Yung iba naman, ang ginagawa namin, may kamag-anak po ba kayo? Na katulong namin ng social worker nito, no? Tinatap namin yung ibang mga kamag-anak para at least doon muna i-house habang nagpapagaling or habang nag-aalaga, tinutuloy yung alaga sa kasama ang kanilang pamilya. So, ganon. Merong mga ganyan talagang pangyayari. Hindi maiwasan, lalo na ang mga kliyente natin, no? Marami sa kanila nasa laylayan. So, yung idealistic na nandito ang mga equipments, andito andito yung kwarto niya, kumbaga materialis, pero hindi siya nalilimitahan sa ganon pagdating sa home-based care. At least yung bare minimum na kailangan ng pasyente, andon, yung gamot niya, yung mag-aalaga sa kanya, malinis yung lugar, no? So yun. At the same time, may community na handang tumulong sa kanila. So isa yun sa mga ine-empower namin sa mga pamilya, no? Yung matuto silang humingi ng tulong at kung sino yung pwedeng lapitan. So pwede rin naming mag-guide sila doon sa pamamagitan ng mga social workers natin. Meron po bang mga particular bang sakit o kondisyon sa mga bata na hindi ninyo inire-recommenda ilagay sa home-based care? At ano ang mga clinical indicators na nagsasabi na kinakailangan pa rin manatili ang bata sa ospital? O kaya sino naman ang pwede ninyong puntahan sa bahay? Anong mga klaseng kondisyon? Oo. So ma'am, maniniwala po ba kayo, Doc Hilda, na kahit at the end of life ng pasyente, nagagawa yung end of life care sa bahay? So kahit malubha yung sakit nila, no? Lalo na yung mga pasyenteng nasa terminal stages, maaari lalo na kung willing yung family, and hindi lang sinasabi kong immediate family, pati yung extended family nila, tanggap nila na tutulong kami, gusto namin mas kasama ang pasyente sa amin kesa dyan sa ospital na limitado lang ang makakasama niya. Andito ang suporta ng buong pamilya. So ano yung mga kondisyon? Kahit cancer, ma'am, meron kaming mga pasyente na naka-home-based, mga nag-oral chemo, no? Na tapos palliative chemo na sila, sa bahay sila, most of the time. Depende sa goal of care ng pamilya to eh. Hindi namin to pinipilit, no? Lalo na kung hindi handa ang pamilya. Hindi namin pinipilit. Inaano muna namin, pinoprocess muna namin sa pamilya, ito yung kondisyon ng ating anak, and ito yung mga options na pwede nating mabigay sa kanila. Pwede natin silang alagaan dito sa ospital, pero kung kaya ng bahay at meron kayong mga support na makukuha at mas gusto nyong kasama siya, mas marami yung panahon na kasama nyo siya kaysa yung panahon na nasa ospital yung bata, depende talaga sa goal of care ng pamilya. So hindi nalilimitahan sa sakit eh. More of nalilimitahan lang kung sa kahandaan ng pamilya, sa kahandaan ng community, na kung saan uuwi yung bata. So may Doktora, kahit heart failure, no? Meron kami mga heart failure. Oo, meron akong pasyente, no? Hindi ko sabihin ng mga pangalan, nakikita ko sila sa OBD paminsan-minsan. Once a month na lang sila dumadalaw, no? Pero sa bahay ang kanilang alaga. Ito yung mga hindi na i-operahan pero may problema sa puso. Meron silang oxygen sa bahay, may nag-aalaga sa kanila, palitan, at may mga gamot na sinesecure sa kanila. So kahit malubhang sakit, no? Kahit nasa terminal na stage, pwede mo siyang maalagaan sa bahay. Ayon ito, siyempre, sa goals ng pamilya. At dapat may plano bago sila umuwi.
No, ayaw naming magpauwi nang hindi handa ang pamilya. Ay nako, babalik at babalik yun sa ospital. So mas na ano yun, no, naaalanganin ang dynamics ng mga healthcare at ng pamilya. So dapat kapag uuwi, talagang may plan of care, no? Naandyan yung mga advanced care planning, no? Andyan yung mga healthcare workers na naandyan at naka-standby kapag may pangangailangan ng pamilya. Sana Ang nasagot ko. palliative care po, Doktora, mas nakakatulong sa magulang na medyo mas mahaba. Ibig sabihin, mas medyo, hindi naman natin sabi, hindi mahawag natin ang buhay ng bata. Pero at least, kung maganda ang pagkaalaga sa bata, hindi Totoo. hindi nagkakamali. Mas may Yes. iwasan ng mga komplikasyon. Kumbaga, mas Yes. ang pinupunto natin dito, mas haba pa rin ang buhay ng bata kung naalagaan natin. Kahit na sabihin natin end stage na ang kaso ng bata. Yes. Totoo kayo dyan, Doc Hilda. Yung sinasabi ko sa inyong heart failure, no? Yung may heart failure na bata, sinabi na sa amin ng doktor niya, yung cardiologist niya na hindi na yan ma-operahan. Anytime pwede na yang mawala. So, syempre, yun, family conference namin, kasama ang pamilya. Pero magugulat ka, 2 taon na siya. Walang operasyon na tanong kasi walang impeksyon. Walang impeksyon. Sunod, masaya yung bata. Happy siya na doon siya sa tahanan niya. Kaysa yung nasa prolong sa hospital, tapos nagkakaroon ng mga hospital-acquired infection, tapos malungkot yung bata, di niya nakikita yung mga gusto niya makita. Doktor at nurse lang yung mga nakikita niya, yung mga kapatid niya, kaibigan niya, mga kasama nila sa bahay na gusto niya makita, hindi niya nakikita. Mas malungkot, mas nadadali ang buhay nila. Sa totoo lang. Gusto natin, masaya sila. At ang importante doon actually, yung hindi namin talaga yung pahabain yung buhay nila eh. Nangyayari lang talaga na humahaba yung buhay nila. Kasi masaya sila. Nakaka-add yun sa immune system ng bata, no? Na mas napapalakas pag happy sila. Kaysa yung malungkot sila, depressed sila, isolated sila sa kanilang mga mahal sa buhay. So, ang layunin nga ng palliative care, hindi naman sa pahabain ng buhay nila eh. Pero yung bawat araw na kasama natin sila, kalidad yung buhay na binibigay natin sa kanila. So yun yung actually yun yung heart ng pediatric palliative care. Kahit ito ay nasa tahanan, lalo na kung nasa tahanan. Doktora, paano niyo naman ginagawa o kausapin ng magulang? Kapag kung sabihin natin nakita nila na naawa na sila sa anak nila, sobrang payat na, o kaya nakikita naman nila na parang pinapatagal lang natin ang agony ng bata. Pag sinabi ng magulang niya, Doktora, suko na kami. Tapos sabihin nila, prepare na sila DNR na kung ano mang mangyari, ayaw na nila. Tapos sabihin natin, ayaw na nila ilabas sa ospital. Ano ang ginagawa ninyo payo sa magulang? Kasi syempre, ano na yun, talagang masakit na sa kalooban nila na nakikita yun, ganito na ang sitwasyon ng anak nila. Oo. So, ang palliative care, hindi siya tungkol sa pag-give up. No? Actually, ang palliative care is, ang layunin namin ay ma-provide yung comfort even at the end of life, no? Ma-provide ang comfort ng bata at ng pamilya. At the same time, ma-preserve yung kanilang dignidad, no? Yung dignity nila. At ano yung mga wishes nila at yung mga worries nila, ma-address natin. At ito yung parang paanong suporta yung binibigay natin sa kanila, hindi natin sila binibitawan. No? Hindi natin sila binibitawan. Hindi sila, pinapaano natin sila na, Mami, Daddy, hindi kayo nag-iisa. Sa journey na ito ng inyong anak, ano po yung mas binavalue nyo sa kanya? Kung nakikita nyo mas nahihirapan siya sa mga aparato na nakadikit sa kanya, meron naman tayong option para bigyan ito ng comfort. Alam nating papunta doon, pero kung nakikita nyo mas nahihirapan sila dito sa ito, at kaming kahit mga healthcare workers, nakikita namin na parang hindi na to nakakatulong eh, no? Nakaka-add na lang sa kanilang hospital bill, pero hindi na nakakatulong sa bata, mas napoprolong yung dying, kumbaga, no? Tapos, kung iisa ang goal namin, shared decision making, kumbaga, ng pamilya at ng healthcare team na
oo, ito na yung ating next na plano sa ating bata. Basta dapat i-safeguard yung comfort, i-safeguard yung kanilang dignity, no? I-safeguard yung kalidad na buhay ng bata sa mga panahon na meron sila sa atin. So yun yung sine-safeguard namin. And yun nga, sabi ko nga, padama sa pamilya na hindi sila nag-iisa, na may mga healthcare professionals tayo na handang tumulong sa kanila sa yugto ng ganito ng kanilang terminal, kumbaga sa iba't ibang yugto ng kondisyon ng bata, no? So naandun ang pagmamahal, andun ang suporta at yung pagbigay kaalaman sa mga taong handang umalalay, no, sa kanila. Doktora, anong mensahe po ninyo sa mga nakikinig at syempre po sa nanonood na kumbaga meron pa rin tayong palliative care na home-based na kumbaga binibigay ng National Children's Hospital? So alinsunod ito sa universal healthcare na sinusulong ng ating gobyerno, no? Na lahat may curative, may rehabilitative, at may palliative. At hindi ito para lang sa may mga pera. Kahit walang pera o kahit mahihirap tayo, itong mga to na serbisyo na pwedeng ibigay ng ating government sa mga DOH hospitals natin, ito yung ipino-provide natin. At sa pediatric palliative care, ang home-based care ay hindi simpleng home visit lang. Isa itong approach to care or philosophy sa pangangalaga kung saan ang bata at ang pamilya ang sentro ng ating serbisyo. No? So, dinadala natin ang kaalaman, ang ating suporta at malasakit ng healthcare team sa tahanan upang yung bata ay mabuhay ng maginhawa, may dignidad, at quality of life, no, yung kalidad ng buhay nila, hindi lamang nalilimitahan sa loob ng ospital, kundi kung saan yung lugar na yon na tunay siyang na feeling niya, tunay siyang kabilang at yun ay ang kanyang tahanan. So ang amin, ang bayay hindi lamang lugar. Ito ay pinakamahalagang healing environment. Hindi lang physical, no? Pati yung psycho-emotional healing ng pasyente at ng kanyang magulang at ang kanyang pamilya. Ito ay lugar ng pagmamahalan. Ito ay lugar na kung saan kahit konting sense of normalcy ng buhay nila, mas nagagawa nila dito kaysa sa ospital. At ang lugar kung saan ang bata muna ay isang bata bago siya maging pasyente. So madalas naming sinasabi, no, we just don't deliver healthcare into the home. We help the child continue living, no, as a child despite nung kanilang illness. So yon, ina-emphasize namin din dito na ang home-based care, partnership yan. Hindi natatapos ang healthcare professional sa kanilang responsibilidad pag umuwi ang pasyente, no? Kasama ang pamilya. So partner sila sa pag-aalaga sa bata kahit nasa ospital or kahit nasa bahay. Maraming salamat, Doktora, sa napaka-clear na explanation para sa mga nanonood. At sa mga late na nakapasok, huwag po kayong mag-alala. After the live interview, pwede naman po ninyo panoorin ito dito sa DWBL Radio. And then at the same time, pwede din yung panoorin sa Hilda Ong Agaran Servicio Lady YouTube channel. Kaya maraming salamat po, Doktora. Maraming rin po salamat sa pag-imbita sa amin, Doc Hilda. Yan po, ang nakasama natin ay si Dr. Adelina Uyvico. Siya po ay Pediatric Palliative Care Specialist mula po sa National Children's Hospital. Maraming salamat, Dr. Uyvico, sa pagbabahagi ng mga kaalaman ngayong umaga kung saan may pinag-usapan natin ang home care base, supporting children beyond the hospital. Ang tunay na paggaling ng isang bata ay hindi lamang nasusukat sa araw na siya ay makalabas sa ospital. Sa halip ay nagsisimula ang panibagong yugto ng kanyang pagbangon sa tahanan, sa bawat gamot na ibibigay sa tamang oras, sa bawat sustansyang pagkain, sa bawat yakap ng magulang, at sa bawat sandaling ipinadarama sa kanya ang pagmamahal at pag-aaruga. Hindi kailangan maging doktor o nurse o isang magulang upang maging mahalagang bahagi ng paggaling ng kanyang anak.
Ang kailangan ay tamang kaalaman, sapat na paggabay mula sa mga healthcare professionals at malasakit na walang kapantay. Kapag nagtutulungan ang pamilya at mga tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan, mas lumalaki ang pagkakataon makabalik ang bata sa kanyang masigla, masaya at normal na pamumuhay. Naway magsilbing paalala ang ating talakayan na ang tahanan ay hindi lamang lugar na ng pahinga, kundi maaari ring maging ligtas sa lugar ng pagpapagaling, pag-asa at panibagong lakas para sa ating mga anak. Muli ang aking palaging paalala na ang tamang impormasyon ay nagbibigay ng tamang desisyon at ang tamang pag-alaga ay nagliligtas ng buhay. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang time check, ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:57 ng umaga, hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Maraming salamat po sa pagsama po ninyo dito po sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Naway po ay meron po kayong napulot na kaalaman tungkol po sa home care base na meron na ibinibigay ng National Children's Hospital. At maraming salamat po sa pagtutok po ninyo. Magandang umaga. Bye! Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko.